Good morning po muli sa inyong lahat at patuloy tayo sa panonood at pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa araw pong ito ay bago po ang ating pong topic, bago po ang ating series na kung saan ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa ating mga abilidad. Paano mo gagamitin ang mga abilidad na binigay ng Diyos? Lahat po tayo may binigay po ng Lord na talent. Iba-iba po. Ako po may mga talento at kayo rin po may mga talento. Lahat po tayo mga tao po may talento at yung mga talentong yan hindi po para sa atin lamang at para sa ikauunlad ng ating buhay. Hindi po. Lahat po yan ay may plano ng Diyos at ito pong plano ng Panginoon, isi-share ko po sa inyo ano pa ba ang ibang pwedeng mangyari sa mga abilidad na binigay sa atin ng Lord. Nakaraang linggo po, meron tayong mga experiences, 'di ba po? Yung mga nakaraan natin, pwede natin 'tong gamitin para sa patutunguhan po, sa patutunguhan ng ating buhay, patutunguhan ng matutulong natin sa ibang mga tao. So sa panahon na ito o sa araw na ito, tayo naman po ay mag-aaral ng tungkol po sa mga abilidad natin. Kasi lahat po tayo binigyan ng Lord ng abilidad, paano natin 'to gagamitin? So, naniniwala ako may mga tao na po na nanonood ngayon, alam na nila paano gamitin yung abilidad nila. Pero ano po ba yung nararapat talaga according sa salita ng Panginoon? So, sabi po ng Job 10 verse 8, God's hand shaped me and made me. Lahat po tayo, nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating mga nanay, ginawa na po tayo ng Panginoon. Shinate na tayo ni Lord. Binigyan na po tayo ng mga gifts. Binigyan tayo ng Lord ng talents. Binigyan niya tayo ng mga bagay na kung saan destined ka gawin yon, kapatid. Oo, maaaring hindi mo pa nadi-discover pero meron plano ang Lord sa'yo na maganda at malaki. So, i-discover po natin yan dito po because this is our life purpose here on earth. Yan, may purpose po tayo at ang purpose na yan, bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, kailangan mo nating intindihin ang ating mga abilidad. Ano ba yung mga abilidad natin? Naisulat mo na ba minsan yan? Napag-aralan mo ba minsan yan? O napagtanto, napag-isip-isip mo ba ang mga abilidad na binigay sa ng Diyos? Bigyan po kita ng isang example pa na kung saan sabi po ng Bible sa Romans 12 verse 6, God has given us each the ability to do a certain things well. Wow! So kaya pala merong gumawa ng ilaw, gumawa ng motor, at nagkaroon tayo ng mga kotse ngayon, gumawa ng EV, may mga kotse ng bagong modern ngayon, di ba? Mga bagong sasakyan na hybrid na may electricity at meron pong mga fuel, mga tawag nito, mga gasolina, no? So iba-iba po. Ang dami na natin mga nakikitang mga imbensyon ng tao ngayon because sabi nga diyan, to do certain things well. Yan sabi ng Panginoon, ginawa niya ang tao para hindi niya ginawang robot ang tao, hindi niya ginawang AI ang tao. Actually, ang AI po ay gawa lamang ng tao yan na pinagsama-samang talino ng mga tao. Kaya po lumabas ang AI. So ngayon, sa mga talino po natin, sa mga abilidad na binigay ng Diyos, paano natin 'to gagamitin sa kanyang kaluwalhatian? Hebrews 13:21, ang Diyos po ay nag-equip sa atin to do good will, to do good things for His will. Yan po sinabi ng Hebrews 13:21. Ginawa tayo ng Diyos para i-equip tayo to do good things for His will. Hallelujah! So meron palang planong Panginoon, hindi lamang po mag-imbensyon tayo na mag-imbensyon, gumawa ng gumawa, ubusin natin yung lakas at yung edad natin sa mundong ito na hindi nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po, ang plano ng Panginoon talaga napakalaki at napakaganda. Kung i-reconnect lang natin uli ang ating buhay sa Panginoon. Brothers and sister, ang abilidad po na binigay sa atin ng Diyos ay meron pong kadugtong po yan sa divine calling po natin. Lahat po tayo may divine calling. Ang tanong, hindi lang lahat kasi nakukuha yung divine calling ng Panginoon. Kasi po, many are called but few are chosen. Pinili tayo ng Panginoon. Ang kailangan lang, willing ka bang magpapili sa Panginoon? Willing ka ba na ikaw yung ilagay ng Panginoon doon sa kanyang divine calling na yan o tumanggap ng pagkakatawag ng Panginoon? Kasi lahat tayo tinawag ng Panginoon. Kaso, ang nakakalungkot po, hindi lahat ay nagre-respond sa pagkakatawag ng Panginoon. Bigyan ko po kayo isang kwento, no? Na kung saan ang tao dapat ganito eh. Pero, naging ganito lang. Example po, ito po yung kwento tungkol po sa isang eagle at isang manok. Okay, ang mga manok at ang eagle. Ngayon, ito pong isang, ang alam naman po natin ang eagle po ay nandoon nangingitlog sa pinakataas ng mga puno. Okay, pinakataas na puno. Ngayon,
Itong eagle, 'di ba may mga itlog po 'yan, na-hatch po yung itlog. Na-hatch yung itlog, tapos nung na-hatch yung itlog, may lumabas na sisiw, of course. Then ang nangyari po dahil nga siguro nagkakatulakan yung mga sisiw na 'yan, tapos nalaglag yung isa. At pagkalaglag niya, bumagsak siya dun sa isang farm ng mga manok, yung chicken coop. Eh, ang nangyari po, lumaki ngayon siya dun, napabilang na siya dun sa mga manok, itong eagle na 'to, sabihin na natin si Eaglet. Itong si Eaglet, pinangalanan natin siya ng Eaglet, na kung saan siya po ay nandun sa mga kamanukan, mga lugar ng mga manok. So, lumaki si Eaglet na nakikita lang niya mga manok at yung farmer, yung namamahala dun sa mga manok na yun. So, ito namang farmer, hindi naman niya inalintana na ito ay isang agila, basta nakita lang niya, sige, diyan ka na lang, kasama mo yung mga manok, okay lang. Hanggang sa lumaki na, naging mature na po itong eagle. Ngayon, ang nangyari po, kumakain si eagle ng mga bagay na kinakain ng manok. Then there will be time na merong isang bisita po yung farmer. Sabi niya, "Oh, may nakita siyang kakaiba dun sa mga manok. Merong agila dito, ah." So sabi nung farmer, "Oo, nalaglag yan, eh, dun sa puno at hindi ko na maibalik kasi napakataas hanggang sa dito na siya lumaki." Okay, so naging hindi na siya eagle, isa na siyang manok, pero mukhang eagle. So sabi nung bisita, "Ay, teka, parang mali yata 'no? Parang mali na kung saan dapat ang agila ay nandun sa himpapawid, nandun sa matataas na lugar at hindi dun sa mababa. Sapagkat yun ang design sa kanya ng Diyos. Doon siya nilikha, doon siya ginawa ng Panginoon, panghimpapawid, hindi po panglupa." So ang ginawa nung 'tong bisita, siya po ay dinala niya doon sa lugar ng mga manok. Ginawa niya, sabi niya dun sa agila, dun sa kay Eaglet, "Lumipad ka at hindi ka taga rito." 'Di ba, ginamit niya yung authority niya na magsalita siya. So, yung pagsasalita niyang yun, hindi siya lumipad, binugaw-bugaw niyang gano'n. Hindi lumipad si Eaglet. Ang nangyari, binukal lang niya yung pakpak niya at pinagpag niyang gano'n, hindi siya lumipad kasi nakita niya yung mga kapwa niya manok. Sabi nung bisita, sige, babalik na lang ako. Kasi hindi dapat talaga itong agilang ito na nandito sa mga manok. So the next day, ang ginawa nitong bisita, pumunta uli siya, dinala niya sa ibabaw ngayon ng bubungan ng kulungan ng mga manok itong agila. So nanghingi siya ng permiso doon sa may-ari ng manukan na aakyat sila ng bubong kasama si Eaglet. So ang ginawa ni nung bisita, nilagay niya lang sa ibabaw yung si Eaglet ng bubong. Eh, sabi niya, "O sige, lipad ka na kasi hindi ka taga rito." Ngayon nakita ni Eaglet yung mga kasama niyang manok sa baba. Nung nakita niya, bumagsak lang siya, hindi siya lumipad. Tumalon siya, bumagsak siya at muling bumalik doon sa mga kasamahan niyang mga manok. Nalungkot ngayon 'tong bisita. Ano bang dapat kong gawin para magkaroon ng pagbabago at makita ni Eaglet na siya ay hindi siya manok, isa siyang agila. Okay, nagpaalam siya dun sa may-ari ng manukan, sabi niya malungkot na umalis, "Babalik ako. Pag-iisipan ko papaano siya magiging agila." So, bumalik po siya kinabukasan sa pangatlong pagkakataon, ang ginawa niya, nagpaalam muli siya dun sa may-ari ng manukan, "Dadalhin ko si Eaglet doon sa bundok." Okay, pumayag naman si may-ari ng manukan. So dinala ni bisita si Eaglet dun sa bundok, pinakamataas na lugar. Tapos habang nilagay niya si Eaglet dito sa kamay niya, dahil walang nakita si Eaglet na mga manok o dun sa lugar na kung saan siya lumaki, at nakita lang niya yung himpapawid, nakita niya yung mga puno, nakita niya yung lugar na kung saan kakaibang lugar. Ang sabi ngayon nung bisita na nandito yung agila, sabi niya, "Lipad ka na dahil hindi ka taga rito sa lupa, ikaw ay taga diyan sa himpapawid." Tapos ginanon niya si Eaglet. Pag gano'n nung bisita kay Eaglet, si Eaglet matik bumuka ang kanyang pakpak at siya ay lumipad sa ibabaw ng bundok.
At simula noon, nagbago na ang kanyang pananaw sa buhay. So dahil nga po kapos na rin ang aking oras sa araw na ito, itutuloy po natin. I hope na nagkaroon ka ng magandang, pananaw o nakita mo yung point ng itong storyang ito. Sino ka sa Panginoon? Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong itinuturo. Salamat po sa mga abilidad na binigay niyo po sa'min, that we are not, Lord God, something na akala namin na doon lamang kami. Bagkus, Lord, na pinapakita niyo po sa kwentong ito, kay Eaglet, saka sa mga manok, na we are something else, O God. Kaya po, Lord, tulungan niyo po, buksan niyo po ang isipan, puso ng mga nakikinig, sumusubaybay ng vlog na ito, at makita po na bawat isa kung sino po kami kay Jesucristo. Salamat po sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So I hope na interest po kayo, subaybayan po ninyo itong kwento natin, papaano ko gagamitin ang aking abilidad na ibinigay ng Diyos. So pagpalain po kayo at magandang umaga po muli.